Pinuri ng mga netizen at ilang political analysts at mga kaalyado ni VP Inday Sara ang kanyang intelihente at very professional na pagsagot laban kay First Lady Lisa Araneta Marcos. At sinabi niya na may karapatan daw ito magkaramdam ng galit at wala daw sa kanyang mandato ang magkaroon ng pakiramdam na laban sa unang ginang. At ang kanyang daw haharapin ay ang mga problema ng ating bayan na kinakakasamputan, lalo na yung pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng pagkain, serbisyong publiko, paglaganap daw ng kriminalidad at paglabas ng mga illegal na droga dito sa ating bansa. Maalala natin na sinabi ni unang ginang Lisa Araneta Marcos sa interview niya kay Anthony Taberna na sinabi niya na si VP Sara daw ay bagshot na sa kanya, si cross the line at ang pamilya Duterte daw ay mga pangit. Grabe talaga to si unang ginang Lisa Araneta Marcos. Pero ang sabi nga ni VP Sara ay magkakaroon na lang daw sila ng pribadong pag-uusap ng asawa ni Lisa Araneta na si PBBM at isang tabi na raw ang ganitong usapin at mag-move forward tayo para sa mga problema ng ating bansa. Ay ang problema lang, ang hawak mo yung DepEd at wala naman din kinalaman ito sa pagsasaayos ng ating ekonomiya. Dapat itong si First Lady Lisa Araneta kausapin niya si PBBM kung paano nila mapapaganda ang ekonomiya ng ating bansa na masyado ng lubog na lubog sa walang humpay na pagtaas sa inflation, pagtaas ng panahing bilihin, serbisyong publiko, pagtaas ng kriminalidad at paglaganap nga ng droga sa ating bansa na malayo sa nakaraang administrasyon ni Tatay Digong na hindi lumaganap ang illegal na droga at ang sabi nila medyo mababa daw ang bilihin kesa sa panahon ngayon. So ang galing din ni Inday Sara na hindi siya mababa sa level ni Lisa Araneta na patulan at mag-away sila at nakatuon ng kanyang pansin kung paano nga may papaunlad ng ating bayan. Sana naman sa mga namumuno sa ating bayan, yung ating mga kongresista, mga senador ay magtulong-tulungan para kung ano ba ang dapat gawin at tulungan nila si PBBM sa talagang grabe ng sitwasyon. Grabe ng sitwasyon na nangyari sa ating bayan na patuloy talagang ang mahihirap ay lalong naghihirap, ang mayayaman at lalong yung mayaman, particularly yung mga politiko na nakaupo sa Kongreso at sa Senado, lalo na yung mga LGU, mga mayor, mga gobernador na nagpapayaman sa ating bansa gamit ang pondo ng bayan. Sana naman may isang titindig para dito na ipaglaban ng karapatan ng mga mahihirap lalo na sa nangyayaring pagtaas inflasyon at ang sari-saring problema. Problema rin natin yung pagtaas ng kuryente at lalo na sa panahon ngayon na masyado mainit ang panahon, pagkawala ng tubig na nanggagaling sa waterworks or MWSS ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at hindi itong usaping politika dahil malayo pa ang midterm election sa 2025 at lalo na yung presidential election sa 2028. So sana yung mga isipin na naman nakaupo sa atin at sinasabi nila na ang labanan ng Duterte versus Marcos talaga usaping pampolitika lamang at ang naiiwanan yung ekonomiya ng ating bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatch at kung saan hangaan itong pag-aaway ng pamilya Duterte laban sa pamilya Marcos.